Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya na hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. At ibig nila, mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay bababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Gandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay masayang bumati sa katabi natin. Ngitian muna natin, sabihin natin, hello. Ang linggong ito na kasunod ng dalawang napakahalagang araw para sa atin bilang mga Kristiyano at Katoliko, ang All Saints Daily, araw para sa pag-aalala sa mga banal, mga santo, at sinundan ito noong November 2 ng araw para sa mga yumao o All Souls Day, ay isang pagkakataon para sa atin para mas lalo nating mapalalim ang ating pananampalataya at pagsasabuhay nito. Ang ating pong narinig na magandang balita o ebanghelyo, ito po ay panulat ni San Mateo, 23 kabanata, versikulo 1, 12. At ang mga pinatutungkulan dito ng ating Panginoon ay ang mga eskriba o mga Saduseo at mga Pariseo. Ano sabi ng Panginoon? Kung sino itong mga ito, ano ang kanilang dapat, anong kanilang dala-dalang papel sa buhay, kinikilala ang mga Pariseo at Eskriba na mga tagapagpaliwanag ng kautusan ng Diyos. Ibig sabihin nito, magaling talaga itong mga ito pagdating na sa batas o sa mga alituntunin ng buhay ng isang Hudyo, ng isang mananampalataya. At sabi ng Panginoon, gawin ninyo ang itinuturo nila, sundan ninyo. Pero, eto may pero dito, huwag ninyong tularan ang kanilang mga gawa. Ano po ba ang kasabihan sa atin? Do what I tell you, but do not follow what I do. Yan po ang English nun eh. Ang Tagalog nun ay, sundan mo at sundin mo ang tinuutos ko sa iyo, tinuturo ko, pero wag mo akong tularan. Ano po ba ang mas madali at mas maganda?
ang may tinuturo tayo, may sinasabi tayo, pero nakikita yung ating ginagawa, ang ating tinuturo. Ipinakikita natin sa gawa. Di ba yan ang mas epektibo? Yung may sinasabi ka, may tinuturo ka, pero buhay na buhay naman sa iyo yung iyong sinasabi. So ito po yung maganda nating pagnilayan ngayong linggo. Paano kaya ako? Ay, siguro ako bilang pari, ang dami ko sigurong iniutos sa inyo. Di ba, gano'n naman talaga pag si Father, pinagmumulan niya ng mga dapat gawin o dapat isaalang-alang. Pero ang tanong, yung bang mga isinisermon ko dito, yung pang aking mga binabahagi, ginagawa ko ba yon? Ang sagot ko po ay, sinisikap. Sabihin mo nga sa katabi mo, sikapin mo. Uy. Oo. Kasi naman, kung puro lang tayo yaw-yaw, tapos wala naman palang gawa, ay walang maniniwala. Pero pag meron namang pagsisikap, kaya lang, alam naman natin, bilang tao, hindi talaga natin lubusang maisa sa katuparan yung ating mga tinuturo. Merong mga nagagawa tayo, pero merong mga kulang. Pero ano po ba ang nakikita ng Panginoon sa mga Eskriba at Pariseo? Pakinggan po natin. Sabi niya, nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin, pinapapasan sa mga tao, ngunit sila mismo, ni daliri nila ayaw nilang galawin para tulungan, para mapagaan yung pasanin ng mga tao. So hindi maganda ito na ikaw nagtuturo ng paglilingkod o pagtulong sa kapwa, pero ikaw mismo nanonood lang. Ano ba naman yan? So yan ang sinasabi ng Panginoon. Ang binibigay mong ninyong pasanin sa mga tao ay napakabigat, pero hindi naman ninyo tinutulungan. At pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nakakabagbag damdamin itong mga sinasabi ng Panginoon. Kasi sa English, you hypocrites. Ayun yun. Yun ang English po nun. Ano ba ang hypocrite sa ating wika? Mapagkunyari, hindi totoo. Ano yung tawag ng mga kabataan ngayon sa mga taong hindi totoo? Conceited. At saka letter P. L-A-S-T-I-C. Ano? Plastic. Huy. Ayan. Yung dalawa po yun. Kaya yung mga kabataan ngayon, no? Ako po'y mas batang pari pa. At tumatanda-tanda na ako. Siguro mga 30 years na pari. Narinig ko sa mga kabataan yun. Kasi nasa school ako, no? Siyempre, yung mga estudyante ko ay mga elementary, dyan sa Santa Rita. Meron din naman akong high school at elementary, no? Kaya minsan narinig ko usapan nila. Bakit? Yan, si Juan, yan, kakainis yan. Kunwari, hindi ko narinig, pero chismoso pala ako. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ano ba yan? Father, ito namang classmate namin, plastic. Ano ba ibig sabihin mo ng plastic? Nako, hindi totoo yan. Kasi alam mo naman yung plastic, di ba? Pwede mong tatakpan mo lang, malabo na. Ibig sabihin niya ay gusto nila totoo tayo. Kung sinasabi mo, dapat patutunayan mo yan. At ano pa ang sinasabi ng Panginoon? Ang ibig nila ay upuan na pandangal sa mga piging, mga tanging luklukan sa sinagoga. Siguro, kung sa atin yun, yung upuan sa simbahan, puno na yung harap, puro pariseo at eskriba ang may laman nun. Ang problema natin, dito sa mga simbahan natin o mga chapel, yung napupuno na mga upuan, saan? Hello? Doon po sa likuran. Kakaunti lang mo upo sa harap, no? Buti naman meron ngayon, oh. Salamat sa inyo. At yan, sabi ng Panginoon, hinahanap niyo yung mga luklukan para sa mga may dignidad. Yung ganun yun ang punto ng Panginoon. Ibig din nila ay batiin, pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro.
Ayan. Yan ang gusto nila. So, ibig sabihin nito, ang hinahanap nila ay parangal sa sarili. At sabi ng ating Panginoon, huwag din kayong patawag ng mga guro o rabay. Huwag din kayong patawag ng mga tagapagturo. Kaya siguro po ang pinakadakila sa inyo sa bandang huli, sabi ng Panginoon, dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas, ano pong gagawin sa mga nagpapakataas? Ibababa. Yun namang nagpapakababa, anong gagawin sa kanila? Itataas naman sila. Ito po ang pinakapunto at pinakalaman nitong ating Ebanghelyo. At the heart of our gospel this Sunday is humility. Yung pagpapakumbaba, pagpapakababa. Napakahirap yan. Kasi bilang tao, alam naman natin na naghanap din tayo ng bigay ng pagpapahalaga ng pansin o pagkilala sa atin. Kaya nga hinahanap natin yan. Halimbawa, sa pag-aaral na meron akong isang kakilala na naging problema niya yung ugnayan sa pamilya. Matalino din naman yan. Pero ang problema nung araw, ano ba tawag doon sa test para makapasok ka sa high school nung araw? ano ba yan? NCEE, no? Di ba? O, yun. Pag wala ka nun, di ka makakapasa, no? Nagalit yung tatay. Kasi, sabi niya, bakit si ate mo 98? Bakit ikaw 95 lang? Oh, yun. Ang sakit noon, no? Kasi parang kinukumpara ka na kapag magaling ka, okay ka. Yun. Kaya siguro sa atin, ang pinakamaganda, yung binibigay mo yung nararapat. At hindi dahil gusto mo na purihin ka, parangalan ka, kilalanin ka, bibigyan ka ng award. Hindi ganun eh. Sabi ng Panginoon, pag ganyan ang hinahanap mo, ang tawag dyan ay hindi paglilingkod, kundi ambisyon. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, meron ka ba nun? Huy. Kaya minsan nakakalungkot din sa simbahan. Ang tawag naman doon ay tinatawag naman natin pagka ganun tayo, pag may nagawa tayo ng mabuti, nakapaglingkod tayo, nakatulong tayo. Ang tawag naman doon entitlement. Father naman. Marami na ako naitulong sa simbahan mo. O sa simbahan, ano ka ba, Father? Konting ano lang? Ano ba sabi? Tawag doon entitlement. Yung ganun. At kaya sa atin din, kaya sumasama din ang loob natin. Lala ko nanay ko. Nung malapit-lapit nang mawala ang nanay sa mundo. Kasi ang nanay nawala din ng konti yung kanyang memory. No? Pero nakakatuwa dahil pag dumadalaw ako, sabi ng nanay, nasaan na yung mga kwan? Alam ko sinasabi niya. Yung mga natulungan niya, marami. Yung mga pamangkin niya, mga pisang ko, etc. Kung sino-sino. At nung tumatanda na nanay, wala na pumupunta. Kaya naghahanap na siya sa mga iyon. Siguro tayo din, sa buhay natin, ay hingin natin sa Panginoon na linisin yung ating isip, linisin yung ating puso, at yung ating damdamin. Kasi pagka ganyan tayo, mga kapatid, wala tayong kapayapaan eh. Gawin na lang natin, nakagawa ako ng mabuti, nakatulong ako, Panginoon ko, bahala ka na. Yan. Sabihin mo nga, huling hirit na sa katabi mo, pag nakagawa ka ng kabutihan sa kapwa, ipasa Diyos mo na. 1, 2, 3, go. Bahala na siya. Kasi minsan, gusto natin, balikan din tayo. Kadalasan di ho nangyayari yan. Bibihira. Kaya, masama loob natin, baka ililibing ka na lang, masama pa loob mo. Wag naman. Habang buhay ka pa, habang buhay pa tayo, siguro ito yon, pala ng Panginoon. Kapag ka tayo ay nagpapakababa, anong gagawin ng Panginoon? Itataas. Pero pag nagpapakataas tayo na puno ng ambisyon, pagmamalaki, ay ibababa naman niya tayo.
Sabihin mo nga sa katabi mo, pagpapalain ka pag nagpakumbaba ka. Oh, sa English, mas maganda, mas maikli. You will be blessed if you are humble. Ayan. So, pabulong-bulong na lang yung iba dito. Ayan. Sige po, pagpalain tayo ng Panginoon.